Ayan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. So meron tayong gagawin dito na isang Fury 125. So home service tayo ngayon dito sa may General Trias, Cavite. So ito mga bro ay walang push start, no? Walang push start. Tapos ipo-full load natin, papalakasin natin yung stator niya. Tapos yung headlight ayusin natin. Okay, so ayan mga bro, bago natin umpisahan syempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ayan mga bro, buka natin. Ayan, pag inon nyo mga bro, may neutral naman siya. Oh. Pag pinu-start, ayan. Oh! parang may pusa eh. Ayan mga bro naikot naman ng starter. Ayan. Ibig sabihin, walang problema yung ating wiring sa starter. Okay naman mga bro. So full load natin. Dala mo yung tester mo bro. Tara. Kalasin natin itong mga bro. Gawin natin dyan, mabilisan lang mga bro. Kalasin natin itong pairings. Kasi ang rectifier nito ay nandito. So magpo-full load tayo. Yung pala shoutout kay bro. Yan o. Modelo lang to eh. Sabi ko na, nagpalit na ako ng stator niyan. Saan yung stator? Wala na. Hindi naman si Ryan bro eh. Ewan mo ba? Ito yung original stator niya eh. Original din pinalit mo? Hindi ko alam kung original ang pinalit. Parang hindi original ang pinalit. Original to bro. Yan yung stock niya. Oo. Mukhang hindi sira ito bro. Sabi niya, palit tayo stator. Sige, ako lang. Alam sa motor pa eh. Ito yung una yung motor ko eh. Mukhang hindi pa sira ito. Tingnan natin kung original. Pagka bro, hindi original yan, ibabalik ko to. Testing mo na lang. Sabi na, sira to. Hindi sira to bro, hindi sira to. Kaya ka nagpalit nito dahil nalulubat. Laging naglulubat. Hindi daw nang charge. Stator ang Bro, pang kung lagay ng langis? Baka meron ka dyan. Hindi ko tinapon eh. Ha? Oo, dapat lang hindi mo tinapon. So, gawin natin dito mga bro, tanggalin muna natin ito. So, tuturuan ko kayo kung paano mag full live nito ng Fury. Papalakasin natin yung charging system niya. Bago natin baklasin yung pairing, so pakita ko muna sa inyo mga bro yung condition ng charging niya. So, kung makita nyo dito, bago yung battery, kailan pa to bro? Tagal na? Wala pa isang buwan yun. Wala pa isang buwan to. So pag tinester natin siya mga bro, gamit lang kayo ng multimeter So testerin natin. Yan. So kung makita nyo, gamit mo nga bro. Yan. So 11.7 ang charging. Ay ang laman ng battery. Ngayon, pandarin natin. Pandarin mo bro. Para magkaalaman na. 11.7 laman ng battery. Tama. 11.6. Bumaba. Itas mga bro, pangit yung multimeter, di nakikita sa video. Hawakan mo. Ayan. Ayun o. Kita nyo ba mga bro? Ayan, 11.6. So ang baba po niyan So magkakaproblema talaga yung battery dyan mga bro. Kahit magpalit ng battery bago, wala pa rin yan. So dapat niya kasi mga bro, naglalaro ng 13 pataas yan. So kalasin natin yung pairings mga bro. Kalasin natin lahat ng pairings, kalasin natin kasi magpapalit din tayo ng Bendix drive. So bali, pag full live natin, ang gagamitin natin ay TTGR. Ayan, so yung TTGR na 5 wires, yung may kulay itim. Tapos TTGR pa rin na starter clutch Fury Bendix drive kung tawagin. So gawin natin, tanggalin natin yung mga fairings. So balikan ko yung mamaya mga bro. So tanggalin muna natin yung fairings nya. Ayan mga bro, so kung makikita nyo, bali nakalas na natin yung pairings dito sa Fury, bali may tatlong wire lang yan So kapareha siya ng Nexus Aura.
So dito meron tatlong wire. Ito ay blue na may stripe na yellow. Ito yung pulser natin. Tapos itong dalawang wire, yung yellow, yan yung ating light coil. Tapos yung white, yung ating charging coil mga bro. So unahin natin mga bro, check natin yung stator ano. So gamit lang tayo ng test light. Okay, yung test light ikabit nyo sa negative or dito sa body ground. Tapos ito tusukin nyo mga bro, yung puti. So dapat iilaw yan normal. Ayan bro, sipain mo nga. Yan, pag tinik nyo mga bro, dapat iilaw yan malakas. Ayan o, wala na o. Ayan, isa pa. Kita nyo, may ilaw ya. Dito tayo. Sablay na to. Isa pa. Ayan, nailaw o. Mahina. Huwag mong bibiglain. Ayaw nang binibigla ng Fury. Ayan, kabila. Okay, isa pa. Mayroon naman mga bro, ano. So, gagawin natin dyan mga bro, pagka nagpo-full wave. So, tatanggalin natin to. So, tama-tama, magpo-full wave tayo. So, magpapalitin tayo ng clutch drive AC o yung starter clutch. Ayan. So, madali lang din ito mga bro, ano. Kailangan nyo lang tanggalin tong mga 8mm na bolt dito para matanggal natin tong crankcase cover. So, kung makita nyo mga bro, kinalas na rin naman yan, oh. Puro na gasket, diba? Puro na pandikit, oh. Tapos yung rectifier nito ay nandito lang sa may gilid. Makita nyo yan dito. So dahil nga hindi siya nakapurpin, ay hindi siya nakapurlid mga bro, bali puro wires lang ang rectifier nito. So kahit yung side lang ang kabit ang tanggalin natin, pwede na yan. So mamaya mga bro, tuturo ko kayo kung paano mag full wave. So tanggalin muna natin itong crankcase cover. Ayan mga bro, kung makita nyo, bali natanggal na natin yung mga bolt, no? So pag natanggal nyo dito yung lahat ng 8mm na bolt, so pwede nyo nang hugutin tong cover natin, crankcase cover, no? Ayan. Tapos syempre magkumuha kayo ng lagayan, kasi yung stator natin ay babad yan sa langis, hindi kagaya ng ibang mga motor na walang langis. Ayan. Ayan mga bro, so kung makita nyo, bali nakalas na natin yung crankcase. So ito mga bro yung stator, ano, ito yung pinakaunang nagpo-produce ng kuryente sa ating mga motor. So dito tayo magmo-modify. Ito yung ipo-full wave natin mga bro. Kung nakita nyo kanina, ang charging natin ay 11.6 lang, no? 11.6. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng full wave tsaka hindi naka full wave mga bro. Tapos kung makikita nyo, naka-welding na yung ating starter gear. Ayan. So tama naman to mga bro, ano, advisable yan kasi minsan umiikot yan. Mapapansin nyo, nagpalit na kayo ng starter motor, nagpalit na kayo ng Bendix drive, bakit ayaw pa rin umiikot? Umiikot kasi itong hiwalayan, dalawa na yan. So kaya winilding na. Pwede naman yan. Ayan. Talas na. Ayan o. Sira ang Bendix mga bro. Kasi normally, yung gear natin sa likod ng clutch, so dapat yan, one way lang ang ikot nyan. So pag inikot natin ganito, dapat doon hindi na iikot yan. So kung makikita nyo, left and right yung ikot natin, pero yung magneto hindi sumasama. Ayan o. So tama talaga yung hinalin ni bro. Papalit tayo ng isang buo. Sigurado ka ba nagpalit ka na nito? Nagpalit ka na nito? Bago rin din yan. So ba't ang bilis masira? Bilis na masira. Kung ba't nagkaganon. Pero hindi pumapaltik yan bro. Malimit kasi yan, pag kinikik mo pumapaltik, doon nasisira ang Bendix. Ngayon, ang possible na sira nun, hindi compatible yung CDI na nakakabit. Pag yung napaltik, ayun, doon nasira yan. Doon bumibigay yan. So hindi match ang CDI mo na nakakabit dyan. Maganda sana dyan bro kung pang 125 din na yung mga wave or XRM na 125. Naandar siya kaso may misfire kung tawagin, napaltik siya. Doon mabilis masira yan bro. Kasi pag once na gumano, babalik siya, sisirain to, bag, kaya nadurog siya. Yun na nangyari. So tanggalin muna natin to mga bro, ano? Madali lang yan. So mamaya, hindi ko napapakita sa inyo yung pagpapalit ng
starter or Bendix kasi marami tayong video niyan. Ayun, yung full wave na lang ang tuturo ko sa inyo kung paano kasi napakahalaga din doon ano mga bro. Marami ang namumroblema minsan, nagpalit na lahat ng stator na rectifier, ayaw mag-charge. Pero pag pinulib natin yan mga bro, sure bull yan. Tapos, ito naman sa stator mga bro, ang gagawin natin dito, tanggalin nyo to. Tanggalin natin to kasi hihinangin natin. So, ipo-floated natin. So, tatanggalan natin siya ng connection sa body ground. Normally kasi mga bro, naka-body ground ang kalahati nito. So, tatanggalin natin yung kukunin natin yung buo na supply ng stator. Okay? So, tanggalin mo muna yan bro. Oo, kasi may hirapan ka niyan pag ano. Ayan mga bro, oh. So, bali napalitan na natin. So ito yung tinanggal natin oh. So sira na yung kanyang Bendix. So dapat ang normal niya ganito. Pag inikot mo ng ganito, ayan, counterclockwise. Pag pa-clockwise, kasama dapat yung buong magneto. So balik na natin. Tapos, ayan, malapit na matanggalin bro yung stator. Dali na yan mga bro. Basic na yan. Ayan mga bro, so update ulit tayo. So naibalik na natin yung Bendix. So dito naman tayo sa may stator. So ito yung original na stator. Sabi ni bro, pinapalitan niya na. So nung kinalas natin, ito hindi na natin tinanggal kasi sobrang hirap tanggalin oh. Sobrang higpit. So ito, ang original. Ang 'di ba sabi ko sa inyo mga bro, tatlo lang to na wire. Yung blue, ito 'yon. Okay, tapos yung may dalawang wire dito na yellow at puti. So ang puti, malimit yan mga bro, yung isang winding yan, ito yan oh, sa gitna. Okay, tapos mayroon dalawang coil dito, magnetic wire na magkasama. Ito yung dilaw. Ayan. Tapos, lumabas ulit yung dulo niya, ito na, nakakabit yan sa body ground dito. So pag sinabing full wave mga bro, ang kukunin natin is yung dalawang dulo. Diba ito yung dulo? Ito yung dulo. Ito yung gitna, at ito yung kabilang dulo. Ito yung sa body ground. So, ito original din naman kaso ginawa na nila mga bro. Ayan oh. Hininang na oh. Oh, nakahinang na, di ba? Bago eh. Ngayon, ang gagawin natin diyan mga bro ganito. Para pares lang sila, iba lang itsura oh. Ganito oh. Oh, ito yung dalawa. Ito yung dalawa magkasama, nakakabit yan sa dilaw dapat ito, dilaw. Ayan, tapos ito yung isa puti. Ito naman puti. Tapos ito, yung ground, ito yung ground. So puputulin natin tong ground mga bro. Ano, puputulin natin yan. Tapos puputulin din natin tong dilaw. At yun ang pagsasamahin natin. So bale, ang mangyayari niyan, yung dulo nito lalabas dito sa dulo. So wala na yung kalahati. Kasi ang nangyari diyan mga bro, yung dalawa na yan, ayan, dalawang magnetic wire na yan, dun gitna yan, ano, pinakagitna yan, dun kumuha ng dilaw. So puputulin natin yan. Tapos itong kabilang dulo na dilaw, kakabit natin dito. Yan, yun lang. Puputulin natin to. Puputulin natin tong dilaw. Yung wire na to, yun ang i-connect natin dito. Para makuha natin yung dulo to dulo. Pero once na ginawa nyo yan mga bro, itong rectifier, hindi na po pwede yan. Kasi itong nakadesign to sa half wave, no? So, hindi na pwede yan. So, automatic, magpapalit tayo ng full wave. Meron tayo ditong pang full wave mga bro. Yan, TTGR. Itong mga legit mga bro na pang full wave. Yan. Pupulog na natin yan. Ganun lang gagawin natin mga bro. Basic lang. Ano? Kalas. Tunay. Okay na. Gets mo na bro? Gets mo na ba yung sinabi ko? Yan lang. Ito lang. Tatanggalin yung hinang yan. Oo. Tanggalin mo ang hinang yan boy. Darating kaya ngayon bro? Hindi. Tayo-tayo natin ano. Pag hindi, bil tayo sa labas. Bago. Pa-adjust ko pala yan bro. Mahirap yung bro adjustin. Ha? Mahirap yung adjustin. Hirap nga. May tools yan ditong pang press dito. Inaano ko nga lang. Magagasgasan natin yan. May tamay proper tools dyan. Buti kung yung nakaganito, mayroon pa tayong paraan nun eh. Sasabitan lang natin ng ano yun, ng dish sheet ay mga 19. Pagka ganito nako. Mic clean. Pero kung mga wave 100 lang, madali lang. Pero ganito, nakaside din na. Ano pa, matataba. Tinunan mo na spring yan mga bro. Kaya natin to, kaso mapupuno ng gas-gas to, hindi maiiwasan. Sayang. Ito lang naman. Papalambutin ba? Lambot sobra. Sobrang lambot, papatigasin. Kaya pag may angkas. So dapat nandito to. Ayan. Nandito yan. Ito mga bro, oh.
Pag-adjust lang naman ito, yun, may mga ano yan, oh, ayan, oh, sa dalawa, tatlo. Dapat mga, siguro mga dito. Sobrang lambot, oh. Problema, hirap nitong birahin. Hirap nitong birahin. O, yun lang mga bro, ha. So, dito naman, madali lang. So, pakita ko sa inyo mga bro. Bro, tirahin mo, bukasan mo nga muna. Hindi ako marunong magbukas nito eh. Sirain mo na. Dito, saksakin mo na dito. Ito, saksakin mo na yan. Ayan po, walang tagahawak. Yan. Gani mo. Papaliwanag natin dito sa mga malulupit natin mga kaibigan. Oh, tira na pala to. Ito lang alaman yan. Oo, yun lang naman ang alaman nito kahit original. Natanggal na, sobrang init. Okay mga bro, ganito yan ha. Yung 5 wires natin na rectifier, ito 4 wires lang. So, paano ba natin ikakabit? Madali lang to mga bro. Yung pula, okay, yung pula na yan, ikakabit natin dito sa puti. So pag Kawasaki kasi mga bro, ang main supply niya ay kulay puti. Doon natin ikakabit yung pula. Okay, tapos yung itim, so ikakabit natin sa accessory wire. So tama-tama, ang accessory wire naman ng Kawasaki mga bro is yung kulay brown. Ayan, yung kulay brown na yan. Yung itim kakabit natin. Yung itim, ikakabit sa kulay brown. Yung pula, ikakabit sa kulay puti. Tapos yung green, alam mo yung groundings, alam nyo na yan. Yung green, ikakabit natin sa kulay itim na may stripe na yellow. Sa Kawasaki, yun ang groundings. Lahat ng Kawasaki motors, ang groundings nyan ay kulay itim na may stripe na dilaw. Ayan. Tapos yung pink at saka yung yellow, natitira na lang dito, pink tsaka yellow, ikakabit natin yan. Rekta dito mga bro. Dito sa puti tsaka yellow, doon ikakabit natin yung pink tsaka dilaw. Okay lang naman magkabaliktad, walang problema yan. Yun lang. Yun lang ang gagawin natin dyan mga bro. Tapos mamaya pakita ko sa inyo mga bro kung gaano kaganda ang charging ng naka full wave na. Habang ginagawa ni bro yung ano, yan, pinapahinang natin yung stator. So dito naman tuturuan ko kayo sa ginawa natin. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yun din yun yung ginawa ko, di ba? Ganito yun. Yung green, itinap natin dito sa black na may stripe na yellow. Tapos yung red, tinap natin dito sa kulay white. Okay? Tapos yung black, nagkabit tayo ng wire, kakabit natin dito yan. Ayan, dito sa kulay brown. Okay? Kulay brown. Tapos yung orange ay yung pink, tsaka yung dilaw. So, dinugtungan natin ng wire. Ito na po yun, dalawang brown. So, papunta niya yung stator. Ganun lang mga bro, basic lang. Napakadali lang, di ba? Para lang tayo naglalaro dito, mga bro. 2 hours later. Ayan mga bro, so update po tayo dito sa Pure ano. So pasensya na kayo mga bro kung di na tayo nakagawa ng video na naman kanina kasi maulan. Tapos hahapunin na tayo mga bro, kukulangin tayo sa oras. Tapos alam nyo na yung mga music mga bro, bawal po sa YouTube yung mga music, makaka-copyright tayo. Subukan na natin yan, bali binabalik na lang natin yung mga fairings. So tatapusin na natin dito yung video mga bro, pero pakita ko muna sa inyo yung charging ng naka full wave at saka ng hindi no. Wala sira ano to. Ikaw nga bro. Yun. So ang battery natin mga bro ay nasa, tingnan natin mga bro, so 12.1 na. Ayan, 12.1. Yan. So paandarin natin. So wala rin siyang push start kanina mga bro, di ba? Alam nyo, naglulo ko pa. Okay. Push start. Okay, wala kahit wag lagasan. Yan. Andar na mga bro. Yan mga bro. Malabo lang sa camera. Ibirahin mo. Yan na. Yan. Okay. Mataas na siya. Hindi na siya 11 volts lang ano. Pagka ganito mga bro, pagka lumagpas na ng 13 yan mga bro, ay automatic magcha-charge na po ang battery niyan. Yan, ganyan yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Pangit yung tester. Yan, 13.8, nagsasagad siya ng 13.8 mga bro. So itutuon na lang natin ang carburetor nito, tapos mamaya titest drive na natin yan ano.
At siguro mga bro, dito na natin tatapusin yung video. Pasensya na kayo kung hindi po detalyado yung video natin kasi mahirap talaga pag gumawa mga bro ng step by step tutorial tapos nasa home service ka. Minsan may mga nagpapatugtog na music. Hindi naman natin pwede pagsabihan kasi dayo lang tayo dito mga bro. So napansin ko pala dito yung CDI niya iba na po yan kasi ang CDI ng Pure nandito sa ilalim, no? Pangliban 110 na itong CDI niya. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.